Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Ingo, meron nagbabalik dito eh. Actually ito, nag-guesto ng nakaraan sa Machong Chismisan. Kasama sige, natin, syempre, si Jeps Galion. Sa mga hindi nakakaalam, ko-congratulate ulit kita at kahit na may edad ka na, tinuloy mo pa rin yung pag-aaral mo at nakagraduate ka. Isa din yun sa mga pwedeng isumbat. Well, ako yung sa personal point of view ko, feeling ko pwede din yun isumbat ng mga anak mo pag hindi ka nakagraduate eh. Lalo na pag nasa Pilipinas ka eh. Kasi di ba yun yung isa sa mga fears ng isang magulang. Yes. Na biglang kasi hindi as a parent hindi mo alam kung ano ba yung kakahinatnan ng iyong mga anak paglaki nila. Tama pare. Ano yan eh. Yan talaga isang main reason kung bakit ako nag-aaral. Kasi syempre pukpuk ka ng pukpuk sa anak mo, di ba? Na parang ikaw kapag mag-aaral ka, wala kang mararating. Tingnan mo ko, nakapag-aral ako ngayon, nag-graduate ako, wala pa rin akong narating. Hindi naman, nakapunta ka nga sa Australia eh. Ay, meron pala. Nakarating pala ako ng Australia. Pero yun nga, Jeps, dahil nga yung greatest, alam ko, si Tristan, yun din yung feeling ko, yun din isa sa mga fears niya. Ikaw, Jeps, yun din yung fear mo, yun din yung fear ko na paano naman yung mga anak ko pagtanda ko? Paano naman sila? Tama. Napakalaking yan, pare. Napakalaking isang undertaking yan kapag naging tatay ka, parang nag-iiba talaga yung priorities mo sa buhay. Bata-bata pa tayo, party-party. Ngayon, putang ina, meron na akong kailangan meron akong responsibilidad pala. Na-activate yung, ang tawag dito, provider mindset, pare. Oo, buti na lang na-activate yung provider mindset mo. Kasi may mga ibang kakilala ko hindi na-activate eh. Pero ang galing mo, Ingo, may remote yung anak mo. Nire-remote control mo ba yung anak mo? Remote niya anak niya, pare. Pinapatay yung paano. Robot ba yung anak mo? Hindi, may kuryente to. Nilalakasan ko yung voltahe. Meron yung sa leeg yung aso. Pag napapalayo, nasashock siya. Ano ba yan, taser? Kala ko nire-remote control mo yung anak mo kasi ginaganon mo eh. Sa mga nakikinig, kasi baka hindi namin ma-upload to as video. Nagre-remote si Ingo, kala ko yung anak niya yung nire-remote niya. Electric fan, pare. Yung ganyan ng mga pare, mga matatasangantas ng pamumuhay, pare, the remote ang electric fan. Pero ito, Jeps, lalo bang, ito nga, since diba, sabi mo nga, nakarating nga ng Australia, tapos nakapunta ka rin ng Dubai. Nakita mo yung buhay dito sa Australia. So, lalo bang, kumbaga, kasi parang biglang yung mga kwento mo, I love Australia ka na kaagad eh. So, na parang na-multiply ba yung fear mo lalo? Weird enough. Parang ang naging pakiramdam ko dito, di ba? Parang sabi na iba, pare, blessing yan. Nakarating ka sa Australia, blessing yan. Pare, it's a blessing and a curse, pare. Dahil nakita mo, yung parang, pagdating ko na yung labagad ako eh. Sabi ko, yung way of life, okay. Weather, sobrang sarap. Yun yung unang papasok sa'yo, di ba, pare? Pagkatapos nun, parang, uy, ito yung tunay na buhay, Ganito pala dapat mamuhay yung tao. Ganito pala para matrato ka ng tao na hindi ka barely living. Pilipinas kasi barely living. Kung may barely legal na porno, tayo sa Pilipinas barely living eh. Nga pare, ikaw sabi mo pare, ang sipag mo. May 9 to 5 job ka. Pero minsan naiisip mo pa rin, di ba, na pumapasok pa rin sa isip mo, putik, parang ano pang kailangan kong gawin para kumita pa ng pera. Parang kulang pa rin eh. Parang kulang pa rin eh. Kasi yung pa lang dito eh, yung cost of living pa lang eh, yung pera na kailangan mong ilabas para lang mabuhay, para lang maging decente yung pagkain mo na hindi puro tuyo, hindi puro scrap meats. Medyo mahal na din. Uso ngayon yung sobra ang tubig ng instant noodles. Di ba? Yung trend ngayon dito sa Pilipinas, pare. Yung parang trend ngayon na medyo nakaalwan na raw kayo sa buhay kapag hindi na sobrang sabaw ng instant noodles. Naging joke may joke akong ganyan, di ba? Na 10 na yung takal ng tubig ng Lucky Me. Totoo siya pare. Tapos pag ngayon, nakikita mo pa, hindi na practical. Yung paunti-unti na hindi na practical ang Pilipinas. College life. Gaano kalaki anak mo,
9. 9. 9 years. Ngayon Oo. pa lang pare, dapat nag-iipon na tayo para sa kolehiyo, 'di ba? Sabihin natin na walang kinalaman ang diploma para sa paghahanap ng trabaho. Hindi, wag tayong maglokohan, meron. Wag tayong maglokohan. Let's call a spade a spade, pare. Sa Pilipinas. Oo. Mm. Totoo yan. Yun yung isa pang na ano ko, Tristan, dahil nakita ko nga dyan, di ba, yung parang yung way of life, tapos yung yung mga rights, yung fundamental rights na magkakaroon ka kapag ka nandiyan ka nakatira or ano, no? Tapos ikaw nakukumpara mo sa kung anong meron ka rito sa Pilipinas na parang, halimbawa, yun nga, pag magkukulehiyo yung anak mo, mag-aaral pa, kailangan maging exceptional ang anak mo. A-level students para maging maganda yung sweldo niya. Kung hindi, he or she will only be a part of the rat race, pare. Rat race lang. Doon lang siya pupunta. Ano ka? Cog in the machine ka. Barely living ka doon. Nagsisipag ka araw-araw, pare, para mabuhay. Nagtatrabaho ka para pumasok. Yun yung mindset ng ibang tao rito. At meron akong point ng buhay ko nung bagong graduate ako. Nung bagong pasok ako sa BPO, no, na parang pumapasok ako para lang makakuha ng pamasahe, pamasok ulit for the next 15 days. Sakit nun ah. Di ba? Oh, di ba? Tapos malalaman mo pare, malalaman mo kila Tristan, magkano sweldo ng garbo? Pare, ng garbage man. Magkano sweldo ng cleaners, pare? Mga tradies. Oo, kasi yung mga cleaner dito, yung may kaibigan kaming family dito, parang pinsan niya kamag-anak nila si Pacquiao, parang pinsan niya si Jinky. Ang magulang niya, yung tatay niya bus driver, tapos yung nanay niya parang cleaner sa hotel. Pero 5 na yung bahay nila. Diba? Nakapundar sila ng 5 bahay. So parang nakabuo sila ng ganun para dun sa mga anak nila. So parang medyo yun nga, parang pag inisip mo, medyo mahirap. Magwo-worry ka rin nga talaga kung para sa pamilya mo or sa anak mo kung mako-compare mo yun sa buhay mo sa Pilipinas. Oo, tol, kasi nga hindi lahat ng bata A-level students. Merong ibang schools of intelligence tayong tinatawag pagdating sa paano kung hindi siya yung nandun sa fundamental skills na yun? Paano kung yung anak mo is only good with his hands or her hands, di ba? Paano kung, lalo na kung artistic pa yung anak mo, pare, artistic. Dito sa Pilipinas, artistic sa Pilipinas. Kumain ka na ng lupa. Wala pera yan. Simulan mo na mag-molde ng fried chicken gawa sa putik. Kumain ka na. Ang tagal bago, ngayon nga pare, lalo pa ngayon dahil nga ang gulo din ng industry. Ako pare, medyo struggling ako ngayon dahil yung pagkawala ng ABS-CBN, no? Thanks Duterte. Yung pagkawala ng ABS-CBN, pare. Hindi naman naapektuhan yung mga yung mga big businessman naiiwan kami. Wala na masyado nagpo-produce ngayon. Yung pelikula ngayon is hindi na rin ganun ka-lucrative. Konti na lang streaming sites. Dati nagsasabi, ba't di kayo lumipat sa GMA7? Hindi, puno na sila eh. May kabal of writers yung mga hindi ka basta-basta pwedeng tumalon from one network to another, no? Parang ang bigat nung ngayon, yung project mo is too far in between. Kumbaga, casual employee na nga ako, freelancer ako, yung project ko, minsan within 2 months, 3 months, may bakante ka. Ang bills hindi naman pwedeng too far in between din eh. Ang bills mo is constant eh. Pero yan, dahil nga sa sinabi mong na ganyan Jeps, paano mo ni-ready yung mga anak mo sa kinabukasan nila?
Or paano mo pinipave yung way para sa kinabukasan nila? Pinapabayaan mo na lang na, puta na yan, bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun. Gusto mo ito sagot ko, minsan napapaisip ko mag-Chris Benoit na, Ingo. Chris Benoit? Pucha! Sorry, sobrang dark. Pero minsan, tasagi sa isip mo yan, putangin na. Tapusin ko na lang kayong paghihirap itong mga batang to. Tsaka, i-shotgun mo na lang sila. pero ano talaga maano kayo, yun yung parang pumapasok sa isip ko minsan na parang paano na nga, kinakausap ko na yung panganay ko every once in a while na parang, ito yung kailangan, ayokong pag-iipunan natin hangga't maaari na parang as much as possible nga ngayon. Parang nag-iba yung plano before, let's see kung saan tayo mapunta, kung parang live day to day. Ngayon parang bigla akong napaisip na, shit, parang hindi na nga pa-practical dito sa Pinas. Kasi kapag ibabasa ko lang yung generational curse Di ba? Yung parang, sabi nga ni Chris Rock, kapag karaniwan yung black people kapag yumaman, it's countdown until it's poor again. Mahirap yung ganun, wala kang generational wealth, pare. Or kahit man lang, walang stepping stone, walang buffer money yung mga anak mo to get by. Hindi ko naman sinasabi na maging trust fund baby sila, pare. Dahil wala naman tayong panta-trust fund in the very first place. Ang sinasabi ko sa kanya ngayon na parang, sige, let's try. Mag-iipon ako kung gusto mo mag-aaral sa ibang bansa. Yun doon, pwede ka magpaka-exceptional. Hanap tayo ng mga scholarships sa panganay. Tapos kung hindi kami makakuha ng citizenships for kung si mama mo or anybody else, ikaw nang bahalang kumuha ng citizenship for yourself. But honestly, pare, sobra okay. Controversial, pero parang ayoko na maging Pilipino. Yung mga anak ko. Ayoko na maging Pilipino yung mga anak ko, pare. Kasi masalimuot isipin mo na lang, tayo, okay. Lalo na ako, casual worker ako ngayon, pare. Wala akong benefits na meron ka. Wala akong HMO. Kapag ka nagkasakit or nagkaroon ng sakit yung bata, tapos na hospitalized lang, sabihin na natin 2 weeks lang, yung savings mo wala na. Naungutang ka na sa mga kamag-anak. Ang hirap nun, ang sakit nun, pare. Na parang ipinamamalimos mo yung anak mo sa ibang tao na ikaw yung nasasaktan yung pride mo as a provider Na bilang tatay na hindi ako makapag-provide, mamamalimos ako para dito sa mga anak ko, 'di ba? Ganun na nangyari dito kapag wala tayong Medicare, wala tayong kahit ano, pare. Lalo pa ngayon yung bunso ko, meron siyang may konting health problems yung bunso ko, 'di ba? Dahil premature 'yun, kung alam ko naman napag-usapan natin siya before. Medyo mahina yung baga niya. Every once in a while, nagkakaroon siya ng allergic rhinitis, tapos nag-progress into asthma, nagiging pneumonia. Okay, so in-and-out po siya sa hospital ba? Kagagaling lang niya ng hospital last week, pare. Na-ER na naman siya. Nahihirapan siyang huminga, nakakaawa yung bata. Kasi nga, ang pangit na rin na air quality sa Maynila, pare. Sobrang pangit na air quality rito. So parang ano na ngayon yung mga gagawin namin na steps. Kasi, puta, pa lang, isang beses pa lang magkasakit. Pingas na ako agad. Parang ang laki ng chunk na nawawala doon sa ER lang, pare 1 day lang kami na ER. Magkano nagastos ko? 5,000. Oo. Para lang doon sa pinausukan lang yun doon sa ER na pinag-nebulize lang and then inobserbahan, tinignan, tapos nag-dengue test dahil siyempre uso nga naman ang dengue dito sa Southeast Asia na which is negative din naman. Pero yung pero hindi pa St. Luke's yan, no? Yung 5,000 na yan, hindi pa St. Luke's yan. Pwedeng Capital Med yan. Capital Med nga siguro, 7,500 paabutin yan kung plus dengue test. Kung regular lang na Nandun, nasa ko nito katatapos lang nung solo show ni Max sa Olonga po, na ER yung bata. So, diretso ka meron ng parang nabawasan. Although parang nararamdaman, alam ko rin yung feeling na ganyan. Kasi nung bata ako, parang yan yung lagi yung naisip Parang ayaw mo na lang magkasakit. Kahit minsan, magkakasakit ka na, parang nagigilty ka dahil may sakit ka. Tapos nakikita mo yung magulang mo kasi, yun nga, struggling sa pagbabayad, wala kayong pera, ayaw mo na lang magkasakit. Kahit may sakit ka, hindi ka na lang umaamin. Feeling mo rin, mapapagalitan ka or magiging pabigat ka. Kasi, lalo na nung generations natin, nung lumalaki tayo, ganun yung mga magulang natin yung hindi... Pag may sakit ka, papagalitan ka pa. Oo, pag may sakit ka, papagalitan ka pa di ba? So, parang... ngayon, tayo ngayon, medyo binibreak na natin yung cycle na ganun Tayo, pag kunyari, may sakit yung mga anak natin,
they will never take the blame eh. Parang hindi natin sila sisisihin. Parang mas mag-empathize pa tayo eh. And gagawin natin yung best natin para ibigay yung, para magkaroon sila nung tamang gamot or suporta or kung ano man. Yung healthcare, no? Yung healthcare yan. Pero, yun nga, yung sa sitwasyon na sinasabi mo nga, Jeps, lalo na, kunyari yan, casual, tapos, parang ako, ang hirap isipin para sa akin, na parang, tangina, saan ko dadalhin yung, kasi i-share ko lang, hindi to, nung dumating kami dito, ganun din yung anak ko may sakit, kailangan namin ipa-ER, ganito. Ano nga yung may tatawagan ka muna, kausap ko mo yung nurse sa phone, tapos nagto-troubleshoot kayo nung anak mo. Okay. Tech support ng bata. Parang tech support siya na health. Parang dapat ganito gawin dun sa ilong kasi barado. Kasi tumawag lang ako dahil hindi nakakahinga. Tapos nung huli, sinabi nila, kailangan na ninyong dalhin sa ER. Dila namin sa ER. Takang-taka ako noon. Pagdating namin sa ER, di yun, ini-nebulize lahat, ginawa. Tapos tinanong sa akin, gusto nyo bang mag-overnight na dito? O uwi na lang kayo? So ako, kung mag-overnight kami dito, baka magbabayad ako Sabi ko, baka mahal yung bayaran namin. So ako, ready ko na credit card na lang. Sasabi ko, paano kaya ito? Gastos. Nung pauwi na, sinabi lang sa akin, okay, you can go. Tapos, parang ako, anong wala na babayaran? Tapos, kasi di ba sa Pilipinas, iaabot mo pa yung resibo doon sa guard, papakita mo, guide ka, punta ka sa cashier, may maraming pipirmahan, papakita mo yung butas ng puwet mo para i-check ka, kung nagbayad ka, kung ikaw ba yun. Doon, sinabi lang, okay, you can go. Parang na-weirdoan sila sa akin na parang, sabi ko, okay, we can go. Is there anything that I need to sign? No, you can go. Tapos sabi ko, nothing. Just I go out that door. So sa'yo, parang surreal, parang hindi nag-register sa'yo na. Hindi nag-register sa akin. Na wala akong babayaran? Tapos wala. Uwi na. Tapos na, wala na. Siguro nung nurse, look at this fucking immigrant So parang pero yun nga, yung pala, kaya nila kami pinapa-overnight. Pag nag-overnight kami, wala talaga kaming babayaran. Tapos kung hindi kami nag-overnight, may babayaran kami. Pero hindi pa namin babayaran right then and there. Kasi nagigets naman nila na parang baka wala kang pera eh. Pinadala sa amin yung bill parang a week after. Nagulat ako, may bill na ako. Kasi na lang kami citizen nun eh. May bill lang na dumating sa akin. Parang magkano rin. Mahal eh. Parang $500 yata eh. Pero pwede mong hulugan. Pero, talaga? Pwede mo hulugan. Tapos gagawin na lang nila. Parang, kumbaga, hindi mo kailangan bayaran muna ngayon. Gagawin nila yung kailangan nilang gawin sa'yo kasi emergency yan eh. Tapos wala kang pera eh. So, para sa akin, okay lang kahit magbabayad ako, at least hindi ko kailangan magbayad bago ko tanggapin. Kasi yung nanay ko, ganun nangyari. Nung na-aneurysm eh. Hindi tinanggap ng mga ospital eh. Kasi wala kaming pambayad eh. Pambayad, pare, masaklap doon. Dito, basta pumunta ka lang doon, kahit wala ka munang ibayad, okay lang, bibigyan lang. Yun, kay Louie, ganun yung nangyari kay Louie, di ba? Pumunta na lang sa ospital, di ba nagbayad? Pero, ginawa pa rin yung Hippocratic oath ng mga doktor. Ang problema kasi, iba rin sa kasi may maganda ring healthcare plan si Louie, paano kung pa rin, kung wala kang may magandang healthcare plan. Sa bagay, kasi yung universal healthcare ang laban. Yun yung mo doon, pare, universal healthcare na na meron ka. Dito walang universal motion dancer sa meron nga putang. Dali mo doon sa dadalhin mo yung anak mo sa pare, sa murang ospital, sa pampublikong ospital. Na kung man, bago matreat yung anak mo pare, lumala na yung sakit niya times 2. May nasagap na siyang iba, may nakita pa siya nasaksak. So trauma plus panibagong sakit ang makukuha ng bata kapag nila mo rito kung public hospital. Kasi karaniwan, dalahan ng mga binabaril, sinasaksak ang public hospital eh. pero yan, Jeps, buti sinabi mo na, ang labanan is tungkol sa yung HMO, yung universal healthcare, and given na
yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas na kailangan natin kumuha ng private na healthcare in preparation sa kung ano mang magiging sakit ng mga anak natin. Ano pa yung, dahil nga pangit talaga tumira dito sa Pilipinas, ano pa yung yung preparasyon na ginagawa mo para sa kinabukasan ng anak mo? Like, umpisa ko muna yung sa akin. Yung sa akin kasi, siya so may special kid yung anak ko. Special needs. Special needs. So ang preparation ko sa kanya is parang sa insurance talaga. Insurance na may certain payout siya once na nag-mature yung Pero paano ba yun, Ingo? Ito, kunyari, nag-mature yung payout. Tapos syempre, sabihin mo special needs. Di syempre, pagkalaki ni Sven, pag mga 30 na si Sven, makakakuha siya kunyari 10 milyon. O sabihin natin, 20 million, makakakuha siya 20 million pesos. Di mayaman na siya. Siyempre, pag mayaman na siya, dadami na yung mga lalapit dyan ng mga babae. Mag-anak niya. Hindi, mga babae. Mag-anak muna. Totoo yung sinabi ni Ingo, mauna yung mga mag-anak. Mag-anak ka na muna. Hindi naman, naman. Okay ba sa'yo yun? Kunyari, magkakaroon siya ng babae. Tapos, yun yung babae, alagaan siya. Depende. Kung buhay pa ako, sana makilatis ko muna yung babae na mapapangasawa niya or mag-aalaga sa kanya. Kailangan pare. Kailangan bro Tangina pre, hindi, you shouldn't expose your pare. Yung, alam mo naman, lalo na, tatay tayo, aram mo yung protective instinct mo, pare, kapag kaganyan. Lahat tayo skeptical, pagkaputang anong kailangan mo sa anak ko? Kahit mo sabihin mo di ba, may ganun ka May ganun may ganun kang mindset Hanggat nabubuhay ako, putang ina, tignan ko background yan. Mag-aala Chinese. Ako trabaho magulang mo. Ha? Meron ba kayo, meron kayo negosyo? Hanapin mo yan, pare. Hanapin mo yan. Lalo pa yung, ito naman din na nakita ko pa rin, yung pa isa. Kaya para din ako na, talagang sabi ko, okay. Parang maganda din talagang mabuhay dyan. Malapit din siya sa Pilipinas, to. Yung best friend ko nung college na babae, nagkita ulit kami dyan nagkita kami sa Melbourne. Ang anak niya ay, special needs. Non-verbal, saka may mobility issues. So, double-triple siya. Ngayon, ang trabaho niya ngayon, 3 times a week lang siya pumapasok. Oh, wow. May time siya para magbantay. The rest of the time, nandyan naman din ang nanay niya na unang mag-citizen. Pero meron siya access sa sitter. Pwede siya magpa-sitter. Tapos yung mga doctor's appointments siya, may additional copay lang yata siya ng konti. Kapag dun sa health insurance niya, para dun sa iba pa, yung speech therapist, yung yung sa mobility therapy, may ganun siya extra. So yun lang yung binabayad compared sa dito sa atin pare, kung hindi ka nga able, yun na, kailangan mo talagang extra hard talaga na either extra hard or hindi. Kung tinatanong mo kung ano yung plano ko, go. Ngayon pare, wala pare. I'm at my wit's end. When pagdating dun sa kapag nangyari ulit to, talagang either bebenta yung magbebenta ka na ng assets. Nandun ako sa punto na yun kasi wala akong coverage, wala akong health coverage Sinong magko-cover sa akin? Dahil creative parang hindi siya ganun ka kuha ka na ng private na private na HMO. And as of this di ba yung nagkaroon kayo yung kliyente na rhymes with Anulife? Wala bang Ay, yun pare? Ito pa. Hindi kami celebrity endorsers. Commercial model. Ibig sabihin nun, hired gun ka lang. Hindi kayong artista na binabayaran nila ng milyon-milyon dahil nakaka-attract sila ng mga panibagong mga buyers. Ganun ang misconception na parang akala nila pag nag-commercial ako ng Jollibee, hindi ako magkakaroon ng vouchers ng Jollibee. Hindi. Babayaran ako ni Jollibee for the services of that specific commercial. Unless si Ad Curtis ako or celebrity ako na I can bring people to buy the product more. Ganun, parang Chris Aquino or something. Pero tangina, Jeps Galion, sino yan? Parang nabibigyan ng extra Jollibee yan. Parang endorser ka lang. Jeps Galion, ba't yung bibigyan ng Yum Burger yan? Di ba? Putang inang yun. Ganun pala yun. Hindi, pero parang wala kayong premium. Walang premium. Walang premium. Hindi siya more of hindi siya premium. Para hindi yun yung level
of celebrity na meron ka na parang kumbaga isa ka lang doon, bit player ka lang, actor ka lang for that specific story. So parang nag-e-end siya doon. Okay. Yung endorsement kasi, yung image mo, bawal kaya, di ba nga na-trouble si nung giniloko siya ni Vice na, sabi mo nga, ganda. Sarap. Sa Macdo. Si Macdo. Matatanggalan ka, naka-lock-in ka ron na makita ka na meron ganun. Na may epekto kasi na parang you're endorsing this specific product in yung meron naman yung isa, meron yung panganay ko, matured na yun so okay na siya. If ever may mangyari sa akin, may matatanggap siyang napakaliit man lang, di ba? Sabi ko, putangin na magpasagasa na nga lang kaya ako para makuha na nila 1 million. Meron ganun kasi parang pare, medyo may series of unfortunate events last year na talagang within this year, kaya gusto ko na matapos yung putang inang 2024 na to Yung sumanap parang Jeps, may nagkaka-anxiety ka ngayon? Pare, meron akong siguro bago ako umalis ng Australia, sleepless nights yun, pare. Sobrang sleepless nights na parang mismo po, what's the next project, ano yung kailangan na ganito. Kailangan ko na makahanap. Ang hirap. Kasi kapag wala, inaantay mo, walang cash flow. Hindi ka sa naka-regular employee, do hindi ka ngayon Ngayon ang plano para is to find regular employment. Baka bitawan ko na tong creative world muna. For a bit. Yung pagsusulat. Kasi wala talaga pare, wala Hindi ubra hindi talaga mag-aantay ang bills School pa ng mga bata, 'di ba? Parang pero buti nga yan, Jeps, at least maski ikaw na mo rin naman self-aware ka naman dun sa anxiety. Kasi minsan kasi may mga ibang tao na nagkakaroon na ng sa mga nakikinig, yung nga, normally sa ating mga lalaki, hindi tayo umaamin masyado sa anxieties natin, tsaka sa, yung hindi, parang medyo, lang tayo, hindi, okay lang yan. Pero yung past week, nonchalant, yan. Pero deep inside, tangina, sumasabog na tayo. Parang ganun tatay mo, macho, di ba? Di ba, yun yung tinatry na, yun nga yung naisip ko parang at least nga ngayon, mas nagiging vocal na tayo sa mga ganyan Pero ako, emotions natin, no? Medyo sa emotion. Ako ngayon ito nga sa tanong mo, Ingo, yung sa anak, yung pagre-ready ng mga anak, wala rin akong naisip Parang naisip ko lang, basta dapat at least meron kayong B na score na grade Parang ganun lang Parang, baka, lang siguro, kasi madalas tinatanong ko yung mga anak, ano bang gusto yung gawin pagtanda nyo? Yung bunso ko, sabi niya, gusto ko, nasa YouTube ako. Sabi ko lahat naman ng mga bata, YouTuber. So, maging tatay YouTuber. Nga nila, hindi maging YouTuber tangina. Talented pa yun tayo Sila wala pa silang talent, tanginang, anong talent yan? Magkakanong-ganong. So parang, wala, parang ang hirap ng isipin din na parang, yung nga, paano kong ihahanda? Paano kong ihahanda yung mga anak ko? Ang more on siguro, hinahanda ko lang sila na maging mabuting tao Parang more on, tulad ng isang araw, may sinapak yung panganay ko sa school. Kasi tinulak daw siya. I mean, natalo daw dun sa game, tapos parang sa kanya binuhos yung galit. Dahil daw kasi tahimik lang daw siya. Akala daw kasi pushover siya. So, nung tinulak siya, nung sinipa daw siya, ginawa daw niya, sinapok daw niya sa muka. So, sabi ko, tas sabi niya, ang tinatanong niya sa akin ngayon, tama ba yung ginawa ko? Am I in trouble for that? So, am I in trouble? Ganto. Sabi ko, hindi. Ang lang, wag ka lang masasanay. Sabi ko, actually, maganda yung ginawa mo. Hindi mo pinakita na pushover ka. Na pinakita mo kahit tahimik ka na lumalaban ka. Tapos sabi ko wag ka lang sanang masasanay na nakasapa ka na. Kasi minsan feeling mo ang lakas-lakas mo na papasok sa ulo mo yan Ang lakas-lakas mo na nakakasapa ka na. Pagka ganyan na lang, as much as possible, lumayo ka na lang. And dahil pa yung sinasabi, that bitch, ganito, gumagano na yan ako. Sabi ko, stop na. Kasi, medyo pumapasok sa isip niya na parang nakasapak ako. And alam ko rin yung feeling nun Kasi dati nakasapak ako nung bata ako Feeling ko, ang siga-siga ako na. Pare, I could imagine na yung nasapak mo, Tristan, tumumba yan.
Oo, Hindi, grade yung 3 si Kristan, kinder yung sinapak niya. Pucha. Hindi, parang gano'n na naisip ko baka although yun nga nire-remind ko pa rin ngayon na parang baka lang, wag ka lang masasanay ganito. So, yun. Bigla ko naisip tuloy na baka dun sa mga ganung paraan ko sila na ire-ready na parang maski pa paano dapat maging ka lang, mabuting tao na hindi ka lang yung parang magkaroon ka lang ng regard sa ibang tao. Yun. Yun yung more ko lang sa hindi, kukuwento ko pala. Yung sinapak niya kasi na yun, Muslim yun. Ang pangalan si Imran. Yung anak ko, lagi ang baon niya, pritong pork chop or pritong liempo. Tas na hinati-hati na. Nung may isang araw yun, ninakaw daw nung bata na yun yung baon niya. Tas kinain. Kailan? Muslim, tapos kinain niya? Di ba bawal yun? Yun nga, hindi ba nung anak ko. Tawa daw siya hindi niya alam na baboy yung baon niya. Kasi minsan, madalas kasi, binabaon ng anak ko, pinapabaon ko ng mga fried chicken, ganyan. So, alam siguro, masarap yung baon niya. Ninakaw daw nagkataon, nung ninakaw yung baon niya pork. Parang liempo. Ayun, kinain daw. Tapos tawa daw siya ng tawa. Sabi niya, he's gonna go to hell. so yun lang. Gusto ko lang isingit yun. Go. Pero ako, kunyari, hypothetical lang to kunyari magkakaroon ako ng anak. Siguro, ang gagawin ko sa kanya, ipupush ko sa kanya, or susubukan ko siyang i-influence more on kung ano yung career ko ngayon, whether sa IT or sa finance. Parang mag-iisip ako ng way na hindi ko siya sabihan na, mag-IT ka or mag-finance related ka. Kumbaga ipapakita ko sa kanya na, ito yung ginagawa ko, parang mukhang masaya, pero deep inside, stressful siya. Pero siyempre, papakita ko muna yun, Yun yung plano ko, kung magkaroon man ako ng anak. Actually, maganda nga yan. Parang medyo tinataniman mo lang, no? Oo. Baka parang ganyan na rin yata yung ginagawa ko kasi nakikita lang ng anak ko, lagi lang daw nasa bahay. Nasa computer. Oo, nasa computer. Parang gusto niya maging YouTuber. Oo. Tsaka, hindi, isa pa palang naalala ko, naisip ko rin pala. Lagi namin ito pinag-uusapan ng misis ko. Malaking factor din na dapat na hinahanda natin sa mga anak natin is yung yung pagpili ng makakasama nila sa buhay. Kasi make or break yan As tropa or as partner? Partner. Yung asawa mo, parang make or break yan. Yan yung magme-make or magbe-break sa'yo . So parang yung misis ko laging sabi, araw-araw niyang pinagdadasal na pag nag-asawa yung mga anak daw namin, sana daw wag daw makatagpo ng mga babaeng puke. So pero preteen na yung panganay mo, di ba? Kaya parang ready na rin siya . Magkasing edad sila ng panganay ko. Yan. 12, mag-13. Binata na. Malalaki na katawan, pare. Malaki na yung tite. Konti na lang. Bato-bato yung anak ko. Pwede akong gulpin ito. Malaki na yung tite. Hawak ng tite. Ganun . Laki. Ganun na nga hawak ko sa akin . Pag umihi, nakita ko ganun umawak . Silipin ko pag umihi. Ganyan hawak yung tite. Parang the pincer method tayo pag umihi. Sabi ko, ako ganun na lang yung hawak ko sa akin. Tapos ikaw parang hawak mo, may hawak kang hose. May hawak kang ligo. May panghampas. Pero yan, rare namin pa ang pinag-uusapan as of the moment, no? Kasi parang, ewan ko, medyo early. Pero totoo naman din nga, ang namin yung sa dagdagan ko lang sa sinabi ni Ingo, no, na parang yung sa pagpili din ng kurso, parang gano'n, pare. Dati kasi ang namin, yung unang-una hindi kami grade conscious sa bahay. Hindi ka pala grade conscious kapag may kapasidad pa kayo mag-provide. Pag malaking kapasidad mo mag-provide, hindi ka grade conscious, okay lang maging B-level or C-level students yung mga anak mo, pare. As long as they're decent people. Pero kapag ka naramdaman mo ulit na parang, shit, baka maging question mark yung mga anak mo, you need to be exceptional again. May isip mo na parang mag-aaral ka mabuti,
maging A+ student ka kasi parang ngayon yung ano mo yung path in life mo Tapos yung pag-medal sa courses, na kailangan ngayon na parang sinabihan na namin siya na parang kung pumili ka man, whatever na gusto mong gawin, kung gusto mong maging artist, wag. Kasi wag. Oo, wag. Wag kayo kumuha ng BA. BA na course, Bachelor in Arts. Puro BS lang. Tinapos ko, BA ako. BA ba? Sorry naman. Bachelor of Arts in Communication Arts, no? Na wala naman din mapapakinabangan, hindi siya transferable, hindi siya migratable. Walang yari ka sa skills assessment, pagdating ng bet assess, yari ka na. Pero diyan sabi namin, whatever, magpo-provide kami, gagawa namin ng paraan yung pag-aaral mo. Pero kunin mo muna kung anong kurso yung pinaka yung pwede mong magamit, yung practical, and then choose whatever course you want kung gusto mo pa mag-aaral after. Kung gusto mo mag-aaral after, wala namang problema, susuportahan ka namin. Hindi kami magpapasuporta sa'yo. Wala na yung ayoko nung ganun na ayoko nang ganun yung sumpa na ganun na parang suportahan mo ko anak, hindi, no. Kaya nga gusto mag-migrate para pagdating ng panahon na parang kaya ko na mabuhay ng sarili ko, di ba? Na tas ikaw, ang mangyayaring gusto ko maging pakiramdam ng bahay, ewan ko sa inyong dalawa, Go at saka Tristan, na yung kapag may yung bahay mo laging bukas sa mga anak mo, na kapag kailangan nila ng comfort at kailangan nila mag-relax, yung bahay mo yung una nilang pupuntahan, di ba? Parang ganun yung naiisip ko na parang wala kang trabaho, uwi ka muna. Nag-struggle ka ngayon sa finances, uwi ka muna. Hindi yung nag-struggle kami sa finances, anak, baka pwede mo naman kaming padala ng ganito. So talagang yung ideal mo talaga is yung kayo talaga yung magiging safety net ng mga anak mo. Oo, pare. Which is I think the right order of things Yun the parents provide for the children, and then the children bury their parents. Yun yung tamang order Hindi pwedeng the parents will bury the children. And then the children provide for the parents, pare. Ano siya, off Off yung ganun na off yung ganun na cycle Parang sinira mo na agad yung magiging future ng anak mo, tsaka masisira ka din Masisira ka din. Halimbawa kung may mangyayari sa mga anak mo, ganun, di ba? Parang meron siyang significant na mangyayaring change sa'yo, pare, pagka ganun. Tsaka kawawa yung mga bata, Pero, Jeps, kasi, so, yung mga kids mo naman, di naman sila special kids compared sa akin. So, iniisip ko, mas may fighting chance yung mga kids mo as long as, kung dahil nasa Pilipinas ulit tayo, as long as ma-finish nila yung college and may discipline na din sila na pagbutihan nila sa trabaho tsaka sa pag-aaral. Not necessarily kailangan nila maging magna cum laude. Basta yung discipline lang talaga ma-embed. So, once na tapos na ba sila sa pag-aaral, medyo makakahinga-hinga ka na ba ng maluwag? Parang feeling ko hindi matatapos yung worry natin sa mga anak natin. Parang forever siya. Kasi hindi tayo yung mga tatay nga na katulad dati na classics na ito lang ang obligasyon ko sa'yo. Pagkatapos ang obligasyon ko sa'yo, wala ka na sa poder ko, bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na. Andito kayo magpapalaki ng itlog at susuklayin ng aking bulbul araw-araw. Hindi. Hindi. Parang you think of your children as extension of yourself Yun. Totoo yun. Pero yun nga, katulad nga sinabi mo, extension ng sarili mo. So, pero for sure, hindi mo naman talaga sila aakayin throughout ng adulthood nila. Na tipong... Hindi, yung bunso ko, yung babae, pare, tangina, habang buhay siya sa akin, papakasal nga sa Panginoon yan. Pagmamadring yung bunso ko, walang lalaki nakakapasok sa bahay. Grabe, ang stricto naman ni Daddy Jeps. Ipapadla ko yung mga panty niya. Bukod dun sa bukod sa our prime responsibility as parents of daughters is to keep your daughter away from the pole at high-heeled stilettos, because that is the uniform of a very, very bad girl. Pero hindi, yun kasi, parang yun parang pare, magbibigay din ako ng konting leeway. They can spread their wings, pero syempre pare, within the area of your responsibility pa rin yung AOR, kumbaga. Kahit pa hindi naman tayo ang
biologically, yes, kailangan natin yung ganyan, pare, palayuin yung mga bata. Kung, di ba, ang mga hayop, ganun sila eh. Di ba? After mo, nilalaglag na yung lawi, nilalaglag na nila yung mga anak nila sa window. Gutumin nila para lumipad mag-isa. But, ang problema, hindi na tayo pwedeng humabol dun sa, natin, hindi, matagal lang hindi tumatakbo ang humankind by biology alone. Meron na tayong societal norms, meron na tayong lipunan na sinusunod. May lipunan na meron bound ka na ng beliefs and moral systems mo na nandyan tapos meron kang emotions involved. So ngayon yun. So may hand-holding syempre dahil nga gusto mo silang dahil ako, lalo na ako pare, ang kinalakihan ko, anak ako ng OFW, di ba? Isa sa nag-hold back sa akin ngayon na parang, kasi kapag umalis ako ngayon, para I'm only capable of living, makakaalis lang ako sa Pilipinas, nang ako lang mag-isa muna. Hindi ko muna maisasama yung mga bata. Ang hirap eh. Ang laki ng babayaran ko Tristan eh. Kasi ikaw, may employer ka na, lumipad ka dyan eh. Kung magpapa-vet assess ako or kung mag-student visa man din ako lang din na mauna. Magkano ng ngayon? Nagpa-assess na ako eh. Ang insurance ng individual, 2,500. Sa student lang yun student 2,500 AUD. Pero kung family kayo, 15,000, babayaran mo yun upfront. 15,000. Tama. AUD. Saan kamay ni Jesus Christ or ni kung sino mang Panginoon ng hahanapin yung 15,000 AUD, so mauna ka. Yun nag-hold back sa akin na, worth it ba? Willing ba akong iwan? Yung problema ko nung pare, nasa Adelaide ako pare. Nung nasa Adelaide ba to? Tama, nasa Adelaide ako. May nagpakain na Pilipino nung nasa deskanso kami somewhere sa Adelaide. Tumawag yung anak ko kasi nagkaroon sa ulit ng episode, nagka-asthmatic episode. Sinabihan ako pare ng nagkakasakit kasi ako kapag wala ka dito eh. Puta pare, sargo yung unahan sa gilid ako ng kalsada pare. Iyak ako ng iyak min. Ang sarap nung pinapakain sa amin. Wala akong malasahan. Yun ang mahirap nga. Pero pag inisip mo, baka kasi din eh. Hindi, mahirap magsalita din ng kasi yung marami rin 'di ba yung mga nag-abroad, iniwanan yung anak, tas hindi na nila mababalik yung maliliit pa yung mga anak mo eh. Pare, hindi mo mababalik yun eh. Selfish na kung selfish, 'di ba pare? Kasi nga ako siguro kaya din ako ganito kasi I'm trying to lumalayo ako dun sa upbringing ko na ganoon eh. Pinalaki talaga ako ng umalis sa mga magulang ko, wala akong kaalam-alam na umalis sila, hindi man ako masyado naiyak nung umalis sila, parang normal lang na nandyan. Diba? Tapos nung bumalik sila, yung babalik ka, tapos nagtatry ka ulit maging magulang sa mga anak mo. Yun yung naging problema ko sa kanila. Tangina, hindi kita kilala. Parang stranger na sila, no? Hindi naman sila nag-build ng relationship sa'yo eh. Ngayon, yun yung malaking fear na parang kapag kapunta ko dyan, mahihila ko ba agad yung mga anak ko? Makukuha ko ba agad yung mga bata? Makakuha ba ako ng trabaho agad na gano'n na para masuportahan ito or mabayad ko yung ganyan pagpasok ko dito? Pero ito kasi yung pangit sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas eh. Dahil third world citizen tayo, parang yung options natin kung ano ba yung gagawin natin sa buhay natin is very limited. Very limited. Ayun, sad truth. Pero sabi nga nila, you can be whatever you want to be as long as you're within your social standing, pare. Hindi totoo yung you can be whatever you want to be. Sabi mo, tatay mo nagkakariton, nangangarap ka mag-astronaut. Tangina, mag-rugby ka na lang. Mararating mo ang space. Yun pala yun. Okay. Akala ko mag-rugby ka na lang period eh. Para parating mo yung space. At least narating mo yung space. Di ba, Go? Totoo eh. Totoo. Within actually, parang, go ahead, Tristan. Maski yung mga maski yung mga, kunyari, mahirap ka, tapos gusto mong maging babae, lalaki ka, tapos gusto mong maging babae, hindi mo kaya eh. Kailangan mo maging mabubugbog ka nun. Mabubugbog ka lang eh. Wala nga pero tayong makain. Pero social standing mo, bibili mo pa ng hormones, ha? Yun, exactly. Ang ulam natin toyo, bibili kang hormones. Hindi, wala. Tama, actually tama. Maganda yung sinabi mo, Jeps, na hindi rin siya totoo na yung you can be whatever you want to be. Pero kailangan nasa certain social
Status. Standing. Kung saan, kung ano yung ano mo, sitwasyong pang ano mo, panglipunan, kung saan ka nandoon, pare. Yun yung ano eh. Yun nga, sabi ko, kapag lumipat kasi ako, or ikaw, halimbawa tayo, nag-isip ka na magana. Tayo, advanced na tayo, no? Medyo advanced na edad natin. Ang hirap na. Sabi ko ngayon, naghigpit ulit si Australia, nagtaas sila ng yung mga age limits ng ng pagpasok sa ano. Sabi ko, shit, ba't hindi ko naisip to? Nung binata pa ako. Naisip ko naman ngayon, hindi mo maiisip yan ng binata ka eh. Hindi mo maiisip. Iba yung priority mo eh. Iba. Pare, edits mo nag-iisip para sa'yo eh. Galing sa edits mo yung iniisip mo ngayon, pero hindi na edits mo yung nag-iisip eh. Diba? Totoo nga. Totoo. Pero kaya nga ngayon, yung karamihan ng lagi kong nakakausap, lagi kong sasabi, lipat kayo dito. Yung mga bata, feeling ko nga nung magkakasama kami nila, Fade, paulit-ulit ako nararamdaman ko na sa sarili ko na paulit-ulit ako ng sabi dito kay Fade na parang, tangin na gago, Fade. Try mo na sa sa Australia. Pati kay Lyle, lipat ka na dito sa Australia. Dapat ganito. Na parang lagi kong binibida na, hindi, sa Australia kasi ganito. Hanggang nakakatch ko na yung sarili ko na parang, tangin na pre, sorry Kasi naiisip ko lang kasi na parang, gusto ko lang syempre ring i-share na hindi nyo pa nakikita. Nasa loob kayo ng bubble ngayon Hindi nyo nakikita So, mas maganda lang na lumabas kayo dyan sa comfort zone or sa bubble ninyo na nasa Pilipinas kayo na tignan ninyo. Kasi once lumabas ka, maiisip mo yung na parang tangina, this is what I'm missing. Yun. You only know what you are in. Kung parang yung alam mo lang kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Kapag lumabas ka sa sitwasyon mo, nung makita ko yun, ay shit! Nagkaroon ako ng panibagong perspective. Ito pala. Yung paulit-ulit, di ba? Na parang kahit magpaulit-ulit ka na ng sinasabi. Sabi ko ganun din mga Pilipino ron. Ano lang din Parang I think gusto nyo lang din na parang, oy, maayos kami rito. Baka gusto nyo rin i-try itong ganito. Kasi sabihin nila, Jeps, pag tumatambay tayo, lagi ko na sinasabi yan Diba? Pag nakatambay tayo dati, pag nagdi-Discord tayo dati, nung pandemic, sabi ko rin yan lagi, nagagaw, dito. Na parang nagtataka pa nga dati si Louie, sabi sa akin, Louie, tangina, hindi ka uuwi ng Pilipinas pag tumanda ka. Sabi ko, hindi. Dito na ako mamamatay. Weird na weird. Wala nang uwi yan. Hindi kasi nga, nasa siya na ako dito Alam ko na So, yun. Tsaka pa, yung sabihin nila, racism. Sobrang laki ng Australia na parang para ma-experience mo yan. Within yung work mo, pagkatapos ng trabaho mo, putik, uwi ka na May ka naman din dyan. May maka-encounter ka man, pare, bihira Parang nakita ko nga sa suburbs, Tristan, yun kung saan kayo tumitira, Wala kang makakasalubong, 40 minutes ka maglalakad, pare. Walang tao. Bihira. Isa pa, dalawa. Yan yung mga racism kasi iba-iba na yung mga tao dito Kapitbahay ko nga, puro Bombay Ang namin dito, nagulantang ako, Ingo, alam mo kung saan? Saan? Nasa Perth kami, nasa Northbridge kami din, tambay kami sa Northbridge, Andun yung mga Pinoy, nag-uusap kami, pare, may mga abo. Binato kami ng bote ng mineral water. Mga abo, mga unggoy? Yung mga mukhang unggoy. Yung mga mukhang unggoy. Pinaperma pa naman din ako niya tas mababaho. Pero ang tawag nila yun dito, hindi na Aborigines yung tawag Tawag na nila doon. Islanders? Hindi, First Nation people. First Nation people. Kanila kasi Australia Yun naman ang inisip ko Uy, kanila ito. May karapatan yung mga. Pero hindi, tangina nila. Tama lang. Nyo ulul, tangina nyo. Pero hindi, ito dahil pupunta na tayo sa mga Aboriginal. Siyempre, sige, tawid mo yan. Ano ko matatapusin ko? Hindi, kasi naalala ko bigla kasi nung sinabi ko nga mga mukha unggoy, para wag kang magmukha unggoy, dapat nagpupunta tayo nagpupunta dito kay DNA Dermatology. Oo, tama yan. Maganda yan. Hindi, kasi Jeps, meron na kaming, alam mo naman yung Tatayhood may may sponsor kami dito. May sponsor kaming Derma na nagsusupport sa amin. Pumupunta kami. Yan, check out ninyo yan. Yung link nung Instagram nila nandito sa episode na to. Ko lang promote ko rin pala yung event ng Cam Collective,
sa December 14. Nandyan yan sila. Magtuturo bang magbarista si Vince doon? Hindi, magsiserve lang ng specialty coffee. Magsiserve sila ng specialty coffee sa Tagaytay. December 14, nandyan sila, magtutugtog si Santi ng The Broden, tapos magsiserve sila ng kape. Saan ba gagawin? Sa Tagaytay, di ba? Details na sa episode description. Lalagyan namin details sa episode description na to. Kitoripic PH, available yan sa Grab at saka pwede rin silang i-message sa Facebook. Pero ayan, guys, meron kaming Reddit. Siyempre, ang Reddit page namin ay Tatay Hood Podcast. Meron na ba tayong Reddit? Uy, may Reddit na pala. Tsaka follow nyo kami sa Instagram at Tatay Hood Podcast. And shout out lang din sa mga sumama sa atin dito, si Alexis Powa, si Raymart Katapang, tapos tsaka yung mga taga-dental clinic. Yung Tatay Hood, yung si Bobby Sheena. Si Bobby Sheena ng Balesteros, Cagayan. Binabati na, shout out sa Home Dentistry Services and Smile Matters Dental Clinic. Mga nasa isang ban lang sila, di ba? Nasa isang ban lang sila. Nakikinig sila ng Tatay Hood tsaka ng 3040. Tsaka yun. Tsaka ng lahat pa ng sabi nila, nakikinig daw sila. Mali kayo Dapat nakikinig kayo isa-isa para dumadagdag kayo sa listen. Hindi kayo hati-hati. Listening. Message nyo lang kami. Kung gusto niyo magpa-shoutout, message nyo kami na. Tsaka magbigay kayo ng mga comment dun sa mga episode. Tsaka yun, i-share lang ninyo. At syempre, Minimum Wage Maximum Rage Podcast. Yun lang. Yan. Tapos, bahala na. Checkin nyo na lang ako. Social media. At Jeps Galion sa lahat. Salamat, Jeps. Tangina mo, medyos. Migrate na tayo.